Okay, so open na natin ang Premiere Pro. Yan, kung mapapansin ninyo, nag-iba yung itsura ng Premiere Pro ko kasi naka 2025 version na ako dahil yung part 1 ng Tagalog tutorial natin ay last year pa yata. So, ayan. Ang gagawin natin today ay mag-create lang tayo ulit ng new project. Then, gawin natin tong part 2. Okay, tapos choose location lang ulit tayo kung saan natin siya gustong i-save. Then, sabihin na natin dito kung siya gusto i-save. Kuha akong bagong folder, part 2. Save lang natin, then create. Again, ito yung mga clips ni Premiere Pro built-in na pwede nyong gamitin, pero hindi natin gagamitin yan. Skip lang tayo. Okay. So, unang-una, stay organized. Create tayo ng bagong bin. Tapos, name lang natin ng, clips. Yan. Tapos, import tayo ng clips. Yan, for this one, import lang tayo ng clips na kung ano-ano lang. Hanap lang tayo dito. Yung mga meron na ako dito. Mostly mga construction. About sa bahay. Yan. Okay. Again, create tayo ng sequence. Okay. Preset na ulit to. So, kung gusto nyo ng 1080p, meron dito. So, yung custom size, pwede rin dyan. Okay. Tapos, sequence name. Okay, lagay natin part 2. Ayan. Again, pwede kayong mag-create ng multiple sequences sa isang project. Konting refresher lang. Sequence 1, sequence 2, another sequence 3. Ayan. Tapos pwede nyong gawin dyan yung iba't ibang part ng video na ginagawa nyo. Halimbawa, gumagawa kayo ng hook, no? Unang part. Pwede nyo siyang gawin dito. Import kayo dito. Ayan. Bawa ito yung hook natin, no? Tapos dito, yung body mismo. Pwede nyo dyan gawin yon. And then sa sequence 3, yung CTA. No? Ending CTA, call to action. Kung may mga kliyente kayo na nagbi-business or whatsoever, pwede nyo gawin dyan yun. Sa iba't ibang sequences. Okay, pero i-undo ko lang yan para mawala lahat ng ginawa natin. Okay, focus tayo dito sa isang sequence. Tapos, lapag natin to lahat. So, ang ginawa ko, click lang sa una, tapos hold shift sa keyboard, tapos click sa kung hanggang saan yung gusto mong ilagay na video dito sa sequence mo. Then, drag and drop lang. Pag nilagay mo yan, magkakasunod na yan sila. Okay. So, itong mga videos na to, ito yung mga stock footages lang. Walang audio. Ayan. So, burahin ko na to. Okay. So, again, ang size ng sequence natin ay 1080. No? Pero may mga videos tayo na 4K resolution. So, ang gagawin lang natin, right click. Then, nag-iba na dito sa 2025 version ng Premiere Pro, no? Fit to frame. Okay? Ayan. To, alam ko, 1080p lang din to. Ayan. Pwede nyo gawin isa-isa or pwede nyo ring i-highlight lahat. Tapos, right-click, fit to frame. Ayan. Lahat na yan naka-fit to frame. Okay. Next naman, maglalagay tayo ng default transitions, no? Natakal na natin konti to
nung previous na video natin, as a refresher, meron tayo ditong mga default na built-in na effects dito kay Premiere Pro. Meron tayong video transitions. Pwede nyo i-try yan isa-isa. Ang ginawa natin ng cross dissolve, yung drag and drop lang natin dito sa gitna ng dalawang clips. Okay. Yan. Cross dissolve. Yan lang. So, ito pa lang sinasabi niyang insufficient media. This transition will contain repeated frames. Okay nyo lang yan. Walang problema yan. Yan. Dito, try naman natin tong dip to black. Okay. So, palitan natin to. Ito namang dip to white. Pakita ko sa inyo isa-isa. Okay. Tapos dito naman film dissolve. Okay. Morph cut. Ayan. Built-in yan kay Premiere Pro. Okay, ito naman dito, lagyan natin non-additive dissolve. Okay. Meron pa mga iba. VR. Yan, iba-iba yan. Try nyo, iris. Iris box. Okay. Page peel. Yan. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay ang mga kadalasan na ginagamit ko na keyboard shortcuts para mas mabilis kang makapag-navigate inside Premiere Pro. Napaka-importante ng keyboard shortcuts kasi napapabilis nito yung workflow mo, yung pag-e-edit mo. May napanood akong video dati nung medyo bago-bago pa lang ako na ang sabi niya parang 80% ng trabaho niya bumilis dahil sa keyboard shortcuts. So, itong mga keyboard shortcuts na to, pwede itong mag-iba-iba depende sa preference mo. Kung papaano ka mag-edit, kung ano ba yung gusto mong mga keys sa keyboard na pindutin para i-assign kung ano yung task na gusto mong gawin. Ang sa akin naman, ang preference ko ay hanggat maaari, no, hindi aalis yung kaliwang kamay ko sa kaliwang side ng keyboard. So, lahat, kasi 'di ba nakahawak ka sa mouse sa kanan, sa right side. Tapos sa keyboard, sa left side. Halos lahat ng shortcuts ko nasa left side lang ng keyboard para hindi natatalon yung kamay ko sa right side ng keyboard. So, ayun, silipin natin yung mga keyboard shortcuts ko. Punta lang kayo dito sa edit, tapos keyboard shortcuts. Lalabas yan. Okay, medyo komplikado tingnan, no? Pero ituturo ko lang sa inyo kung ano yung mga kadalasan na ginagamit ko. So, halimbawa, may command kayo na gustong baguhin yung keyboard shortcut. Search nyo lang dito. Halimbawa, delete. Type nyo lang delete. O kaya clear. Ayan. Clear. So, pwedeng delete sa keyboard or sa akin, nag-assign ako ng panibago. Letter A. Kasi halos lagi kong ginagamit yung delete. Tapos, laging nasa letter A yung left hand ko. Ewan ko. Siguro dahil gamer, WSAD, yun yung laging movement sa mga games, diba? So, madali sa akin, letter A na lang. So, pag pumunta kayo, pag halimbawa may hinighlight akong isa na gusto ko i-delete, letter A ko lang, madidelete na siya. O kaya nag-trim ako dito. Letter C, diba, razor tool. Tapos, V selection tool. Yan yung mga default yan. So, letter C, razor tool, trim dito, balik sa letter V, selection tool, select to,
Halimbawa, ito yung gusto ko i-delete. Letter A. Ganun lang kabilis. So, papansin nyo, trim, delete. Trim, delete. Letter C, razor tool. Trim, letter V, selection tool. Select, letter A, delete. Ganun lang kasimple. Ganun lang kabilis. So, kung minsan mapapansin nyo, may mga editor na mabilis talaga sa workflow nila, no? Kasi alam na nila kung ano yung mga pipindutin nila. No? So, ganun lang. Letter C, letter V, select, letter A. Okay? So, balik tayo dito sa keyboard shortcuts. Next naman, na madalas kong ginagamit ay yung zoom. Zoom in tsaka zoom out. No? Search natin zoom. Yan. Zoom in, zoom out. Ang default niyan, equals tsaka minus. So, kung mapapansin nyo sa keyboard, nasa tabi siya ng backspace. Nasa bandang right side na siya ng keyboard. No? So, kung pipindutin ko yan, gaganon pa yung kamay ko. No? From left side ng keyboard. Ito, ayan o. Nandito yung kamay ko. So, from here, pupunta pa dito yung keyboard ko. Zoom out, zoom in. Katabi ng backspace. Para mag-zoom in, zoom out sa sequence ko. So, inassign ko dyan, number 2, tsaka number 3. Okay? So, tingnan natin. Nandito ako sa sequence ko. Number 3, number 3, number 2, 2, 2. Parang ganito lang, oh. Zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Parehong principle lang kung nasaan yung playhead, dun yung gitna ng zoom. So, kung mapapansin nyo, nakagitna siya, o gumigitna siya dyan, dito sa playhead. Pag zoom mo. Ganun lang din, pag pinindot ko yung shortcut keys ko, 3, 2, 3, 2. So, pag nilipat ko yan, 3, 2. Ito na yung magiging gitna. Lipat ko dito, zoom in ako, zoom out. Napaka useful nito kapag halimbawa merong timestamp. Meron kang timestamp na hinahanap. Say, halimbawa 30 seconds ng video, meron kang ikakat. So, punta ka lang dito, tingnan mo lang dito yung mga timestamps. May mga marker naman dyan. Ayan. Ito yung 1 minute and 4 seconds. 1 minute 36 seconds. 32 seconds. Okay, so pindot ka lang dito since hinahanap mo 30 seconds. Pindot ka dito. Nasa 32 seconds ka na. So, malapit ka na sa 30 seconds. Tapos 2, number 2 ka lang. Zoom in. Yan. Ito na yung 30 seconds. Yan na. Bawa hinahanap mo, 50 seconds. O, tapos mo nang gawin yun dito. Halimbawa, ito yung kinat mo. O, trim, cut. Tapos, next sa timestamp na hinahanap mo, punta ka naman sa 50 seconds ng video. Zoom out ka lang, number 3. Nakita mo na to, 40, 44, 50, 52. Dito banda. Zoom in ka ngayon dyan. Halimbawa, ito yung gusto mong gawin dyan. O, 50 seconds. O, trim, cut. Okay? So, ganun ko ginagamit yung zoom in, zoom out, tsaka delete. No? Delete, letter A. Zoom in, zoom out, number 2, number 3. Okay? Yan. So, isa pang madalas na ginagamit ay yung moving ng frames. No? Halimbawa, nandito ka. Nandiyan ka sa timestamp na yan. No? Tapos, gusto mo mag-move ng 1 frame pakanan or 1 frame pakaliwa. So, ginagawa yon sa arrow keys. Left and right. Left and right. So, move 1 frame yan, di ba? So, punta tayo dito sa edit, keyboard shortcuts. Tapos, search natin, step. Yan. So, step back 1 frame. Tsaka, step forward 1 frame. Left and right. Ito yan. Step back 1 frame. Step forward 1 frame. Left and right keyboard shortcut. So, pinalitan ko yan ng Z. Ito. Tsaka X.
Z, tsaka X. So, nasa baba lang siya ng letter A. So, pasok pa rin. Dahil nandito lagi yung kamay ko sa left side. Yan. Z and X ang ginawa ko. So, halimbawa, 51 seconds and 41 frames. So, napunta ka dito sa 51 and 40. Move ka lang ng right X. 51 seconds and 41 frames. Z, pabalik. X, forward. Z, backward. Yun lang. So, hindi na aalis yung kamay mo sa left side ng keyboard, no? Okay, next. Isa pang importanteng keyboard shortcut na lagi-lagi kong ginagamit ay yung effect controls. Okay. Kung minsan, nandito ka sa text, tsaka sa text panel. No? Tapos, kinlik mo to. Kapag may i-adjust ka dito, halimbawa sa scale nito, o kaya sa position, pupunta ka pa dito sa pipindutin mo pa to bago mo siya ma-adjust. Tama? O ngayon, balik tayo sa text. Halimbawa, ito yung i-adjust ko. Pupunta ako rito, kiklik ko lang to, tapos, mapupunta na ako sa effect controls sa isang pindot lang ng keyboard shortcut. Ano yun? Silipin natin. Tayo sa edit, keyboard shortcuts, nilagay ko lang number 1. Okay? So, effect, search nyo lang, effect controls. Yan. Ang original niya, shift 5. Madali lang naman din. Nasa left side lang din. Pero, since combination siya ng dalawang keys, mas madali sa akin yung number 1 lang. Okay? So, yan. Bawa, nandito ka, no? Kaya, halimbawa, dinouble click mo to. Siyempre, lalabas yan dyan. Eh, may hinahanap ka ditong part. Tapos, nahanap mo na. Pag nag-click ka ng ibang clips, hindi naman yan babalik ng kusa sa effect controls. So, pinutin mo na yung number 1. Bumalik ka na sa effect controls. Pwede ka nang mag-adjust. Yan. Isa pang madalas kong ginagamit ay yung fit to frame size, no? Yung kaninang ginawa natin. Halimbawa, ito. Babalik ko yung scale niya. So, since 4K siya, 4K resolution siya, yung original size ng clip natin, mas malaki siya, yung 100 niya. Kailangan naka 50 siya para mag-fit siya sa 1080 na sequence. So, ang gagawin natin, right click, fit to frame. Pero dahil may keyboard shortcuts, hindi dahil tamad ako, kundi dahil kailangan natin pabilisin ang trabaho natin, ando ko lang. Yan. Pinalitan ko yon. Punta tayo dito sa edit, keyboard shortcuts, at lagay lang natin dito, fit to frame. Yan. Nilagyan ko siya ng keyboard shortcut, F1. Okay. So, pag pinindot mo to, pinindot mo yung F1, automatic na siya naka-fit to frame. Ando ko lang. Ayan. Kita nyo, 100 pa din. Since 4K siya, malaki siya sa 1080p na sequence. Pag pinindot ko yung F1, magiging 50% yung scale niya. So, left side pa rin ang keyboard. Hindi tayo lumalayo. Okay. Next naman ay yung punta tayo dito sa keyboard shortcuts. Tapos lagyan natin add frame hold. Yan, add frame hold. Ito madalas ko din ginagamit to. Ginagamit naman to pag gusto mong mag-freeze yung isang clip. Halimbawa, ito. Bawa yan. Gumagalaw siya, 'di ba? Halimbawa, sa part na yan, gusto mo siyang mag-freeze. No? Right-click mo lang. Tapos pinutin mo itong add frame hold. Pag pinindot mo yan, dito sa part na to, kung nasan yung playhead mo, frozen na yan. Hindi na siya gagalaw. Naka-stop na yan. Sa mga unang part, gumagalaw siya. Pero pagdating dun sa part na naglagay ka ng frame hold, hindi na siya gagalaw. And pwede mo na siyang i-extend.
para na siyang naging graphic, no? Kasi still na siya, hindi na siya gumagalaw eh. Still image na siya essentially. Hindi na siya gumagalaw. Okay? So, ando ko lang. Ang keyboard shortcut ko dyan ay F2. Okay. So, halimbawa dito sa part na to, F2 ko lang. Select ko lang siya. Tapos F2 ko lang. Ayan na siya. Naka-frame hold na siya. Okay. Bawa dito. May movement. Ayan. Oh. Select F2. Yun na siya. Gagalaw. So, kanina F1. Tapos F2. F1 fit to frame size. F2 add frame hold. Siyempre F3. No? Pero wala lang F4. F3 lang. Ang F3 ko ay minsan halimbawa gusto mo mag-zoom in dito sa ginagawa mo. No? So, gagawin mo, papunta ka rito. Tapos, hanap ka ng zoom level. No? Bawa 100. Yan. Tapos, pipindutin mo to. Hand tool. Para mag-drag ka dito. No? Sa Premiere Pro 2025 version, hindi na siya ganun. No? Pwede ka nang mag-scroll zoom. No? Dito sa mouse mo. Yung scroll. Ito. Yung scroll. Pag in-scroll up mo yan, scroll down. Yan. Makikita mo na dyan na mismo nag-zoom in at zoom out. Tapos pag pinindot mo tong mouse tree, yan na yung hand tool. No? Pag ginalaw mo yan, ay, baba natin. Pag pinindot mo yung mouse tree, ginalaw mo yan, madadrag mo na siya. So, madali ka na makapunta dun sa gusto mong part ng video. Halimbawa, may mamask ka dito. Halimbawa, may ilalagay ka dito o may i-align ka dito. Pwede mo na siyang gamitin yung scroll mo. Ngayon, yung keyboard shortcut ko na F3 ay para mag-fit ulit siya. So, pag pinit mo yung F3, mag-fit siya ulit. Okay? Bawa zoom out tayo. Yan. F3. Fit na siya ulit. Zoom in. Mata ka dito. Tapos ka na dyan gumawa. One click F3. Mas madali siya kasi pag naka-zoom in ka, tapos pupunta ka pa dito, i-drag mo pa yung mouse mo dito, kiklik ka pa ng 2 beses para mag-fit. No? Pero kung naka-keyboard shortcut ka, F3 lang, naka-fit na siya. So, ayun. Isa pang laging ginagamit ay yung speed duration, no? So, right-click, ito, speed duration. Dito tayo nagbabago ng duration or ng speed, ng tempo ng clip natin. No? Halimbawa, ang speed niya 100%. Siyempre, pag nag-50% ka dyan, magiging kalahati yung speed niya dun sa normal na 100%. Tapos, hahaba yung clip mo. In this case, ito. Pag nag-okay tayo dyan, hahaba siya. Tapos, babagal siya. Since, naka 50% yung clip duration niya. Ngayon, ang shortcut ko dyan ay Control R. Okay? Compared sa pag right-click mo, minsan madudulin ka pa pag ang tagal mo na nag-i-edit. No? Ilang oras ka na nag-i-edit. Hahanapin mo pa dito yung, yung add frame hold, parehas din. Fit to frame, parehas din, no? Or yung speed duration, no? Tapos kiklik mo pa dyan. Imbis na gawin mo yon, Control R ka lang, lalabas na siya. Okay? Next naman, nest, no? Lagi din itong ginagamit. Right click. Okay, 2 clips, no? Halimbawa, nest natin itong 2 clips, no? Right click. Tapos, nest, hanapin mo. Kung hindi ko mahanap, ito, yan. Nest. Tapos, okay. Ang daming click, diba? Ando ko lang. So, halimbawa, nest. Select mo lang. Tapos, Control N. Papangalanan mo na siya. Okay.
Tapos kung may num keys pala kayo sa keyboard, di ba may mga keyboard kasi na 65 keys lang, walang num keys, walang ganito, walang number keys, walang ganyan. Pero kung may ganyan kayo, maganda din tong gamitin yung enter dito sa num keys, no? Madalas ko din ginagamit yan pag may mga mabilisan lang ako na kailangang i-okay. Halimbawa, ando ko lang to. Pag nag-nest ako, select ko to, Control N. Imbis na pindutin yung okay, since yung right hand ko nasa right side ng keyboard, pipindutin ko lang tong enter ng hinlalaki ko. Ayan, hindi pala kita. Ayan. Enter. Ayan. Tapos, okay na siya. Ganun lang kabilis, no? So, pag nakabisado mo na to, mga keyboard shortcuts na to, mabilis ka nang makakagalaw dito sa Premiere Pro, no? Meron pa isa na lagi kong ginagamit, yung enable, disable. Bawa, right click, tapos enable. Ayan. Pag naka-check yan, ibig sabihin, active yung clip. Pero pag hindi yan naka-check, ibig sabihin, hindi active yung clip. Right click and wala siyang check. Okay. Ginagamit ko yan, minsan, halimbawa, ito. Gawa akong text dito. Hello. Yan. May bago tayong graphic, diba? Tapos, halimbawa, ito, natatakpan niya yung tao. Tapos, may object siya na natatakpan na gusto kong silipin, pero nakaharang siya, no? Ang gagawin ko dyan, i-enable, disable ko lang yan para makita ko doon. Tapos, babalik ko na ulit siya pag kailangan ko na siya. Pero, ang shortcut key ko dyan ay Shift-E. Okay, so, select ko lang to, Shift-E. Yan. Para mo siyang tina-turn on, tsaka tina-turn off. Bawa, ito naman sa ilalim. Yan. Shift-E. Okay. Tapos, fit. Yan. So, yun lang yung mga most common na ginagamit kong keyboard shortcuts. Mga palagi kong ginagamit. Kapag gumagamit ka ng keyboard shortcuts, mas mapapabilis yung workflow mo, yung trabaho mo, yung pag-edit mo ng hanggang 80%. So, imaginein mo kung gaano kabilis mapapabilis yung trabaho mo ng keyboard shortcuts, no? Hindi naman to required na aralin mo lahat ng sabay-sabay. Mas maganda kung kaya mo, go. Pero, ang advice ko ay, kung ikaw ay editor na, nag-e-edit ka na, no? Every day or every week or kung hanggang saan yung kaya mo, no? Magdagdag ka ng keyboard shortcuts kahit isa araw-araw, no? Bawa ngayon, letter A muna, delete. Pag nasanay ka na, next naman, letter Z, X, o kaya yung zoom in natin, o kaya effect controls natin, number 1, no? Practicing mo lang ng practicing, tapos magiging mabilis ka na sa paggamit ng Premiere Pro, no? Minsan nga parang hindi mo na kailangang isipin yung mga galaw mo, no? Sobrang sanay ka na. Halimbawa, may nahanap kang timestamp. Halimbawa, 1 minute, sakto. Punta ka na dito agad. Zoom in ka, 101, 1 minute. Ito na yun. Cut. Tapos, close mo ng ganyan, no? Okay, ito. Disable mo. Yan. No? Tapos, punta ka dito sa part na to. Trim. Cut. Yun lang. So, sana may natutunan kayo sa video natin. And pasensya na ulit sa sobrang tagal na hindi ko pag-upload, no? Try kong bumawi. Try kong mag-upload ulit ng mga susunod pang tutorial. Comment nyo sa baba kung ano mga gusto nyo matutunan. Try natin gawin ng video, or kung gusto nyo yung mga short tutorials lang, pwede rin. Basta sabihin nyo lang sa akin kapag kaya ko, kapag alam ko, ituturo ko. Okay, so yun. Kita-kits tayo ulit susunod, and thank you.